iniwan ko na lang sa handler ko eh. Pinilita na lang niya. Kasi nung time na yon mga bandang huling episodes na ng Party Pilipinas. Tapos nagtatanong lang ako na, may kapalit na ba yung party? Tapos ang sinagot niya sa akin, soap ang kapalit. So parang, at least blessing din naman na nawala yung party fee, nagkaroon ng soap, tapos bumalik ulit yung Sunday show. So, masaya siya kasi busy ulit. Continuous. Tsaka hindi siya nakakasawa kasi weekly kumakanta ka, tapos may halong acting. So, hindi ka parang nadidrain na puro singing lang or puro acting. Tama. So, masaya siya. For Balance. Binoy Henyo, ano ang binigay sa yung role dito? Ako si Sandra, and ako yung cousin ni Emily. Si Gwen Zamora yun. And si Gwen, kontrabida siya. Pero hindi siya yung typical na kontrabida na masama lang talaga at matigas ang puso. Alam mo yun. And since pang mga bata yung show, mostly pang bata yung viewers namin, so, mas yung treatment namin, mas light lang din. Hindi yung parang masamang-masama ka na talaga, nakamumuhian ka na ng mundo. Sa akin naman, hindi ako talaga masama. Kampay lang ako kay Emily kasi cousin ko siya. And yung role ko dito, super challenging kasi ano siya cholog siya na pero passion na passion ka ngayon. Oo, fashion talaga siya. Fashion na trying hard na jolog. Kasi hindi kami mayaman. Nanggaling lang kami sa mahirap na pamilya. Pero si Emily kasi, mayaman siya kasi inampon siya. So, yun ang story. And lagi akong dumidikit sa kanya dahil gusto ko maging saucy rin. And in a way, social climber din ako. So, ang hirap niya pagsamasamahin sa isang character. Parang medyo nag-adjust lang din ako. Pero so far, okay naman yata kasi hindi pa naman ako napapagalitan. In a nutshell, tungkol saan ang kwento ni Binoy Henyo? It's about this little kid na, yun, henyo siya. So, very smart siya. Tapos, mamahalin talaga siya ng viewers ng mga tao. Kasi very cute siya, adorable. Alam mo yun, yung kung ano yung parang gusto mo sa isang bata. Very helpful siya. And marami siyang maituturong aral sa mga bata, especially sa mga little kids. Dahil, actually super light ng story. Pero, yung bata kasi sobrang cute and nagagampanan niya talaga ng maganda yung role. So parang, like kahapon, nagkaroon kami ng eksena na nakawan lang ng bag, pero siya, parang nag-isip siya ng paraan para maharang niya yung magnanakaw. Ganun lang, simple lang. Kumbaga, more on helping people siya, helping others siya. So, yun. I think very inspiring siya sa mga bata. And like ngayon kasi ang daming mga lumalabas ng mga soap na Mabigat. more on the dark side na, di ba? Yung mga mas pang mature audience, ganyan. So I think very refreshing ito para sa mata ng tao na at least yung mga bata makakapanood din. Younger and lighter. Yes. Tawag dito, have you personally worked with yung bida natin na si Dave? No, not yet. Ito yung first time. And actually, habang taping kami, first time ko siyang nakasama. Kamusta naman siya katrabaho? Sobrang cute. Sobrang cute. As in, sobra. Very siya yung character Bibo, cute, smart. Wala akong masabi. Parang gusto mo siyang yakapin lagi. David! Laging ganyan. Tsaka sobrang energetic siya. Kumbaga, hindi ka magkakaroon ng problema na maputol yung taping or mahinto man or ma-delay kami. Kasi, siya, bata pa ng professional na. May sense of professionalism na siya. So, yun, okay siya katrabaho. Very light. Masaya siya. Ano yung mga dapat nating abangan dito sa Binoy Henyo? Unang-una yung role ko. Abangan niyo ako, ha? Kasi first time ko siyang gagawin on screen na mag-play ako ng ganitong role. Kasi usually yung napupuntang role sa akin, more on the mas serious na role, mas pang matanda, and mas drama, lagi akong nakasimangot, umiiyak, or parang anlungkot lang, ganyan. Ito mas light, and mas makikita niyo siguro yung lighter side ko. And na may twist ng onte. Hindi ko alam kung paano ko siya binali, pero hopefully magustuhan nyo at mag-get nyo naman yung character na tinatry ko i-portray. So, yun, abangan ninyo. And, of
course, abangan niyo si David, si Binoy, dahil sobrang mapapasaya niya kayo. Yun lang.